Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Kamusta po kayo? Kami naman po dito sa Kalaka, mabuti naman po kami dito sa biyaya ng Diyos. Ano po? Sabi po sa Acts chapter 2 verse 42, they devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship, to the breaking of bread and the prayers. Bagaman nung unang panahon, nung unang mga Kristiyano, sila po'y dumaraan o dumaranas sa mga pag-uusig, ay gumawa pa rin po sila ng paraan upang makapagtipon, makapagsama-sama, makapanalangin, makasamba sa Panginoon. Kaya isang napakainam na sandali para sa ating mga Kristiyano ngayong mga panahong ito, na sa kabila ng krisis ng COVID-19, ay sa ating tahanan tayo po kasama ang ating pamilya ay makapagtipon-tipon, makapanalangin, sama-sama, makasamba sa Panginoon. Kaya bago ko po ibigay ang panahon sa ating tagapagpaawit, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Ama naming Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat sa inyong patuloy na pagsama at paggabay sa bawat isa. Salamat po sa inyong proteksyon. Salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat po sa inyong pagpapatawad. Kaya din, Panginoon, aming pong dalangin na kayo po ang patuloy na mag-cover, Panginoon, sa bawat isa. Kung meron po man kaming mga karamdaman na iniinda sa aming mga katawan, Lord, aming dalangin na kayo po magpagaling. Kaya din, Panginoon, aming dalangin ang inyong mayamang pagpupuno sa bawat isa sa aming mga pangailangan, pisikal, Panginoon, at maging spiritual. Aming dalangin din ang katatayo at kalalagayan ng aming bansa, na kayo po ang magpaunawa sa bawat isa, sa bawat Pilipino, Panginoon, na magkaroon ng pagkakaisa, ng kaisipan ng puso, Panginoon. Sa ganon, ay sama-sama naming malagpasan, Panginoon, ang krisis na ito. Aming iwasan na, Panginoon, ang pagsisisihan, Panginoon, kundi kami ay manalangin patuloy, Panginoon, sa inyo at humiling, Panginoon, sa inyo na ang bagay na ito, ang virus na ito, Panginoon, ay inyong alisin, Panginoon, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Lord, salamat po sa aming pag-awit, Panginoon. Nawa kayo ang aming patuloy na mapuri at sa aming pakikinig ng inyong salita, nawa kayo po ang magningning, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sabayan niyo po kaming kumanta. Awitan po natin ng Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa.
kabutihan. Patuloy po nating awitan ng Panginoon. Awitin po natin ang huling awit, ang Pag-isahin Mo. Gawin po natin itong panalangin. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, napapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Nagsusumamo, napapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Amen. Amen. Maraming salamat, Brother Darrell, at sa iyong family sa pangunguna sa ating family praise and worship, no, sa ating awitan. Sana ay patuloy tayo na sa ating mga tahanan ay magkaroon ng mga pananambahan sa Panginoon katulad ng ating ginagawa ngayon. Dadako tayo sa pagsampa sa Kanya sa pamamagitan ng pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Tayo po mga Kristiyano, meron po tayong pinangahawakan na pangako ng Panginoon na katiyakan ng ating kaligtasan. Darating ang panahon na tayo po ay makakaranas ng buhay na walang hanggan kasama ng Panginoon. Pero lingid po sa kaalaman po ng maraming mga mananampalataya na ang buhay po na kasama ang Diyos at mararanasan ng Kanyang kaharian ay pwede natin na maranasan ngayon sa ating panahon. Simula po nung ating isuko ang ating buhay sa Kanya, ay kasabay din po noon yung ating paglaya sa sumpa po ng kasalanan at pag-uumpisa po ng buhay na puno ng pag-asa at katagumpayan. Kaya mga minamahal, bagaman ang kaharian ng Diyos
sa buong kalawakan at sanglibutan kung saan ang nangyayari lamang ay yung ganap na kalooban ng Panginoon, kung saan wala ng hapis, wala ng sakit, wala ng kasalanan, ay paparating pa lamang, bagaman itong paghaharing ito ay paparating pa lamang kung saan ang Panginoong Yesus ay babalik, ay maaari nating maranasan ngayon ang kaharian ng Diyos sa ating personal na buhay. Sapagkat ang Diyos, ang Banal na Espiritu, ay kasama natin sa ating buhay. Naalaala ko po nung ang mga alagad ng Panginoong Jesucristo ay nagpapaturo ng pananalangin sa Panginoong Jesucristo sa Luke chapter 11. Ang sabi po ng Panginoong Yesus sa kanila, ganito kayo manalangin, Ama, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa gaya ng sa langit. Kaya dito po sa lupa ay pwede na natin na maranasan ang kaharian at pagpapala ng Diyos. Sa katunayan nga po nito, tayo mismo ay display case ng Panginoon. Na tipong pag nakita po tayo ng ibang tao, pagpapala po ang tingin nila sa atin. So that, sabi po sa Matthew chapter 5 verse 16, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So, nais po ng Diyos na tayo ay punuin ng pagpapala upang tayo po'y maging pagpapala sa iba. Kahit nga po sa mga pangit man na bagay sa ating buhay, ay nais pa rin ng Diyos na tayo ay maging pagpapala. Nais pa rin ng Diyos na tayo ay pagpalain. Basahin po natin ang sinasabi po ng kanya pong salita sa Santiago chapter 1 verses 2 to 8. Verse 2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Kaya po, ang ating pong pag-aaral ngayon, ang mensahe ng Panginoon mula sa kanyang salita ay meron pong pamagat na ang pagpapala sa gitna ng pagsubok. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Ama naming Diyos, tunay po na aming sinasamba kayo, niluluwalhati, pinapupurihan sa mga oras na ito. Sa kabila po ng lahat na mga nangyayari, Panginoon, sa aming buhay, sa aming kapaligiran, nais po namin na itaas sa inyo aming papuri at pagsamba sapagkat nalalaman namin, Panginoon, na kayo ang Diyos sa makapangyarihan at kayo may kontrol, may hawak ng lahat, Panginoon, sa aming buhay. Ngayon pong oras na ito, Panginoon, nais po namin na inyo pong isiya sa atin din, Panginoon, aming mga puso at isip. Nais namin, Panginoon, na ipahayag, Panginoon, ang aming pong mga kalikuan, ang aming mga kasalanan, Panginoon, sa mundong ito. Dalangin po namin na kami ay inyo pong pagpalain at inyo pong linisin, patawanin sa aming mga kasalanan, Panginoon. Upang sa gayon ay lubusan namin na maranasan ang inyo pong paghahari sa aming buhay. Maraming salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon, na bagaman kami po ay naka-quarantine sa aming mga tahanan, ay pwede po kami magsama-sama, Panginoon, kasama po namin mga mahal sa buhay upang kami makapanalangin, makaawit, Panginoon, ng papuri sa inyo, makapagpasalamat sa inyo, makapag-aral ng inyong salita, Panginoon. Salamat po sa teknolohiya na inyo pong ipinagkakaloob din, Panginoon, sa amin, na amin pong maging paraan upang kami ay patuloy na makasamba, Panginoon, sa inyo sa ganitong kaparaanan. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa oras na ito. Dalangin po namin ang inyong salita ay inyong pagpalain para, Panginoon, sa
patuloy na ikalalago at ikaluluwalhati, Panginoon, ng inyong gawain at ng inyong pangalan, Panginoon, sa lahat ng ito. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya sa mga panahon na ito, sa amin pong patuloy na pagsasama-sama, inyo pong tulungan na patuloy kami ay magtiwala at lumago, Panginoon, sa amin pong mga kaugnayan, Panginoon, sa inyo. Sa pangalan niyo po, Panginoong Jesus. Amen at amen. Pagpapala sa gitna ng pagsubok. Tingnan po natin ang unang talata sa ating passage, ang verse 2. Sabi po dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Makikita po natin dito, una sa lahat ay mga kapatid. Ito po ay sinulat ni Santiago sa mga mananampalataya, sa mga Jewish Christian na nangangalat po sa iba't ibang dako ng mundo, no, sa iba't iba pong bansa. So ito po ay sulat para po sa mga mananampalataya. Ito po ay mensahe para sa mga sumusunod, para sa mga Kristiyano, para po sa atin na mga nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At makikita po natin dito ay ang mensahe po dito, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Pansinin niyo po dito ang salitang kapag. Ito po yung naglalarawan sa pagsubok. Kapag tayo ay dumaranas ng pagsubok. Kapag, ang salitang kapag po ay nangangahulugan na darating ang pagsubok. Hindi po ginamit dito ang salitang kung, sapagkat ang kung ay maaaring dumating, maaaring hindi. Pero ito po kapag ay meron po tayong pagkakaroon ng expectation na darating po talaga itong pagsubok. Kaya sabi po dito, ang mensahe po sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya, ay magala kayo kapag kayo dumaranas ng pagsubok. Ang una pong pagpapala na makikita po natin dito, mga kapatid, ay tiwasay na isipan. Bakit po meron tayong tiwasay na isipan? Sapagkat makikita natin sa unang talatang ito na una sa lahat, ang pagsubok po ay dumarating. Ito po ay ating pwedeng paghandaan. Ito ay ating pwedeng asahan. Sabi po sa verse 2 ng James, kapag dumarating ang pagsubok, dapat tayo ay maging magalak. At naalaala ko po yung pag-aaral natin sa Ecclesiastes chapter 11. Sa verse 2 doon, sabi po doon, sapagkat hindi natin nalalaman kung ano ang darating na kasamaan sa mundo. So mapapansin natin doon, hindi natin alam kung ano, pero darating ang kasamaan sa mundo. Para din po dito sa ating text ngayon, sa verse 2, kapag dumating ang pagsubok. So, una po na bagay dito na pagpapala ng Panginoon, nagbibigay po ito sa atin ng katiwasayan. Sapagkat ang pagsubok ay hindi natin kakagulatan. Ang pagsubok ay ating aasahan. Ang pagsubok ay ating mapaghahandaan. Sapagkat alam natin ito'y dumarating, hindi lamang sa kung kanino man, pero ito'y dumarating din po sa atin na mga mananampalataya. Alam niyo po, ang pagsunod sa Panginoong Jesucristo ay hindi isang buhay na wala ng problema o wala ng pagsubok, wala ng pasakit. Ang pagsunod po sa Panginoong Jesucristo ay nangangahulugan na meron tayong pagtatagumpay. Pero along the way, kaakibat po ng ating buhay Kristiyano ay ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Pangatlo, na makikita natin dito, sabi po sa ating verse, magalak tayo. Magalak kayo kapag kayo ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. So, sa kabila po ng mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, tayo po mga mananampalataya ay meron pong choices. Meron tayong pagpipilian. At pwede nating piliin na magalak. Pwede nating piliin na tayo maging masaya. Pwede nating piliin na tayo ay mamuhay na merong kagalakan sa gitna po ng mga pagsubok. So, sa ganito pong kaparaanan, ang pagpapala ng Panginoon sa atin ay pagkakaroon ng tiwasay na isipan. Hindi na tayo masusurpresa, hindi tayo magrereklamo sapagkat alam natin, ang pagsubok ay dumarating sa ating buhay. Hindi natin sasabihin, Panginoon, bakit mo ginawa ito sa buhay ko? Panginoon, bakit namin nararanasan ito? Hindi naman ako makasalanang tao. Alam niyo po, ang mahirap na pagkilos, ang mahirap na kalooban ng isang tao kapag hindi niya matanggap ang isang bagay na nangyayari. Pero pinapakita po sa atin ng salita ng Panginoon na
ang pagsubok po dumarating sa buhay po natin ng mga Kristiyano. Pero, meron pong pangako sa atin ang pagtatagumpay mula po sa salita ng Panginoon at mula sa Panginoon mismo. Kaya pwede natin piliin na maging magalak at maging matagumpay ang ating pamumuhay sa gitna po ng mga pagsubok. At sa pagkakaroon po ng tiwasay na isipan, ito po ay naghahanda sa atin para maging matagumpay ang ating pagsuong doon sa mga pagsubok. So, pangalawa pong pagpapala na makikita natin mga kapatid ay ang pagkakaroon ng tatag ng pananampalataya. Sabi sa verse 3 ng ating passage, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. So makikita po natin dito ay nagiging matatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Kapag may pagsubok, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na measurement, evaluation, adjustment, refinement. Naalala ko po nung ako po ay nagtatrabaho pa bilang service engineer, meron po kaming mga multi-production printers and machine. At bilang brand new na machine, kailangan ko po na i-install ito at i-calibrate. So sa tuwing ito po ay aming i-install, ito po ay tinetest ko muna. Akin pong sinusukat ang mga bilis ng tamang pagpiprint ng mga machine na ito, yung registration ng kanyang mga printings, tama ba? Yung mga features, yung mga functions niya, nagagawa niya ba yon ng maayos? At kapag meron na mga hindi ayon doon sa specification na nakalagay sa kanya, ay inia-adjust ko. So, sa ganitong paraan, nagko-conduct ako ng testings bago po i-turn over ang machine sa bumili nito. So, ang mga machine po ay tinitest base sa kanila pong function, base sa kanilang inaasahan na gamit. Kung ang mga makina po ay meron ganitong procedure, may mga pagsubok na ginagawa katulad nito, ay sa atin po bilang mga Kristiyano ay mas lalo pa na dapat meron tayong mga pagsubok upang base sa ating mga inaasahan ng Panginoon sa ating buhay ay malaman natin tayo ba ay nakakagawa nung dapat na mga gawain na iniatang sa atin ng Panginoon. Kaya ito pong pagsubok sa ating buhay, una, ito po ay sumusukat ng ating kakayahan. Kapag meron pong pagsubok na dumarating sa ating buhay, nakikita natin yung mga sukdulan or sagad ng ating mga kakayahan, ang ating skills, ang ating capacity, ang ating capability. Kapag meron pong pagsubok, hindi lang tayo nasusukat, kundi ito po ay nagbibigay din sa atin ng pagkakataon na masuri, hindi lang yung ating kakayahan, kundi yung ating mismong kadalisayan. Sinusuri yung ating puso bilang Kristiyano, bilang tao. Kapag mayroong pagsubok, lumalabas po yung tunay na laman ng ating puso. No, nasusuri po ang ating kadalisayan. Ano ba ang ating motibo sa buhay? Ano ba ang ating pagpapahalaga sa buhay? Saan ba talaga ang ating loyalty nakalaan? So, kapag mayroong pagsubok po, ay nagkakaroon din po ng pagsusuri sa ating buhay, na-evaluate tayo. Bukod sa pagsusuri, ay nagkakaroon din tayo ng paghubog base doon sa ating nakikita na sukat ng ating kakayahan, laman ng ating isipan, ng ating pagpapahalaga. At kapag tinanong natin yun sa specification ng ating buhay, sa basihan ng ating buhay, which is salita ng Panginoon, kalooban ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng mga adjustments, nagkakaroon tayo ng mga paghubog, no? Nadidevelop yung ating mga pagkatao, yung ating ugali, yung ating pamamaraan, yung ating pamumuhay mismo. So ang pagsubok ay nagbibigay sa atin ng daan upang mas lalo tayong mahubog, mas lalo tayong ma-develop.
At sa gayon, ito ay nabibigay sa atin ng napapagyaman yung ating kakayahan na maging mabuting katiwala at pagpapala ng Panginoon. Hindi lang sa ating buhay, hindi lang sa ating pamilya, kundi sa lahat, no, sa iba, no, nagiging pagpapala tayo ng Panginoon. So yan ang naidulot ng pagsubok sa ating buhay. Nasusuri ang ating kakayahan, nasusukat ang ating kakayahan, nasusuri ang ating kadalisayan, nahuhubog ang ating pagkatao, at yumayaman tayo sa ating kakayahan na gumawa ng karapat-dapat na gawin natin at maging pagpapala tayo sa iba. Along the way, may mga pag-aalinlangan at pagkabigo. Pero huwag tayong susuko. Dahil paraan lang yan na nasusukat natin ang ating kakayahan. Susuri ang ating kadalisayan, ang ating puso, at nahuhubog ang ating mga pagkatao. Sa gayon, napapagtagumpayan natin ang mga pagsubok at mas lumalakas, mas lumalago tayo. Sabi po ni Apostle Paul sa Romans chapter 5 verses 3 to 4, hindi lamang iyan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Sumusuong tayo, no? Hinaharap natin ang mga pagsubok, nasusugatan tayo, nasasaktan, nabibigo, pero ang pinakamaganda po sa lahat, hindi tayo sumusuko. Sapagkat alam natin, ang pagsubok ay lalong nagpapatatag sa ating pananampalataya, sa ating pagkatao. Ang pagiging matatag po ay hindi nangangahulugan na walang pagkatalo. Ang pagiging matatag po ay ang pananatili sa labanan at hindi sumusuko sa pagsubok ng buhay. Kaya ang susunod po na pagpapala ay bunga ng pagiging matatag natin sa habang panahon. Pangatlong pagpapala mula po sa pagsubok ng ating buhay ay ang tagumpay mismo ng ating buhay. Sabi po sa verse 4 ay at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Sabi po dito ay magpakatatag hanggang wakas. So yung ating pong pananatili sa pakikipaglaban at pagiging matibay at matatag sa gitna ng pagsubok ay nagdudulot po ng pagiging ganap at walang pagkukulang. Tayo po bilang mga Kristiyano, nais ng Panginoon na tayo maging ganap at walang pagkukulang. Ano po ibig sabihin nito? Sabi po dito, pag sinabi pong ganap, ibig sabihin po nito ay perfect, mature. Pag tayo ay ganap, tayo po ay malago na Kristiyano, malago na mananampalataya. Ibig sabihin, nalalaman na natin yung mga dapat na gawin, alam natin kung anong solusyon, sa halip na tayo ay laging umaasa or nagrereklamo, nalalaman natin kung paano ba maging resourceful, kung paano ba mas maging solution-oriented, kung paano tayo makaka-reach out sa halip na lagi tayo nakadepende at lagi na tayong naghahanap ng matatanggap. Pag mature tayo, pag perfect tayo, mas nagiging blessing tayo sa iba. At yun ang gusto ng Panginoon na maging dulot sa atin ng pagsubok. Yung tayo tumatag at yung pagiging matatag natin sa lahat, sa buong panahon, ay magdulot ng ating kaganapan. Maging matured tayo. At actually sa Bible, pag sinabing matured, yung pagiging katulad ng Panginoong Hesukristo, kung paano siya mamuhay. So napakaganda pong larawan ng maturity, nais ng Panginoon, na itong mga pagsubok sa ating buhay ay magdulot sa atin ng paghubog sa lalong pagkatulad sa ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagsunod sa Diyos, sa kanyang pamumuhay, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang awa. At yan po ang dulot ng ating pong pagiging matatag sa gitna po or sa habang panahon. At sabi po dito, walang pagkukulang. Sa NASB, sa version po ng New American Standard Version, ang walang pagkukulang ay complete, lacking in nothing.
Naalaala ko po ang verse, no, ang sabi po ni Haring David sa Psalms, tayo daw po ay tulad ng isang puno na nakatanim sa tabi ng batis, no? Lagi pong kumpleto ang supply ng tubig, ng nutrients, at yung ating mga dahon ay luntian at tayo nagbubunga na masagana. So yun po yung walang pagkukulang. Lagi tayo mayroong way na maging masagana. Hindi man material sa laging pagkakataon, kundi tayo masagana sa ating mismong pagkatao, sa ating spirito, sa ating kaluluwa, sa ating pagiging Kristiyano. Tayo'y laging merong maiibigay. Tayo ay hindi nangangailangan, kundi tayo ay laging pinagpapala ng Panginoon upang maging pagpapala sa iba. No po? So, yan po ang pagpapala na dulot ng pagsubok sa ating buhay. Kung atin itong susuungin, tayo magiging matatag, at tayo magiging matatag sa habang panahon. Pagpapala ang dulot po ng pagsubok. Sabi dito ay tiwasay na isipan, nagbibigay po ito sa atin ng tiwasay na isipan, nagbibigay din po ito ng pagtatag ng ating pananampalataya, at nagbibigay din po ito ng tagumpay na buhay, successful, victorious life, perfect, matured, complete, no? Napakalaki pong blessing na ito ng Panginoon sa atin kung tayo po ay patuloy na mag-grow sa Kanya sa gitna po ng mga pagsubok. At ang pinakamasalimuot po na pwede na mangyari sa lahat ng ito ay sa gitna ng pagsubok, mabigo tayo sa tatlong ito, no? Ngunit, sa gitna po ng ating kabiguan, sa mga pagsubok na dumaraan, ay mararanasan natin ang pinakamahalaga na pagpapala sa lahat. Pang-apat at panghuli ay ang tulong mula sa Diyos. Ito po ang pinakamahalagang pagpapala na pwede nating maranasan sa gitna ng pagsubok sa ating buhay. Basahin po natin sa James chapter 1 verse 5. Sabi po dito, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Sabi po dito, humingi siya sa Diyos, humingi tayo sa Diyos kung tayo ay nagkukulang sa karunungan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Ang napakahalaga po na pagpapala sa gitna po ng pagsubok ay ang pagbalik at pagtitiwala ng tao sa Diyos. Nakikisimpatya tayo sa mga direktang napinsala ng COVID-19 at nakikisa tayo sa panalangin at sa pagsugpo nito. Gayunman, mayroong pinakamagandang dulot po ang pangmalawakang sakuna tulad nito. Iyon ay ang humingi ng tulong ang tao sa Diyos. Yun ay ang tao ay magpakumbaba sa harap ng Diyos. Maunawaan ng lahat ng tao na ang Diyos lamang ang lubos na makapagliligtas sa sangkatauhan. Hindi lang sa pisikal na kapahamakan, dulot ng COVID o nung anumang virus o anumang sakit, kundi maging pagliligtas sa spiritual at pangwalang hanggang kapahamakan. Kung may sakuna at tayo ay nagkukulang sa karunungan, at sa lahat ng ating mga pangangailangan, may pagpapala pong tulong mula sa Diyos. Humingi tayo ng karunungan sa Kanya upang makapamuhay tayo na matiwasay, matatag, at may pagtatagumpay. Sapagkat ang Diyos po, sabi po sa salita ng Panginoon, ay nagbibigay ng sagana. Ang Diyos ay hindi nanunumbat. No? Kung tayo ay nauubusan ng mga pinagkukunan, ang Diyos po ay nagpo-provide. Ang Diyos po ay nagpapagaling. Ang Diyos po ay sumasagot ng mga panalangin. At ang Diyos, pag po siya ay nagpapala, masagana po ang kanyang pagbibigay. At hindi po niya ito sinusumbat sa atin. So,
Ang pagpapala po sa gitna ng pagsubok, tiwasay ni isipan, tatag ng pananampalataya, tagumpay na buhay, tulong mula sa Diyos. Sabi po sa huling mga talata natin, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Kalooban po ng Diyos na tayo maging ganap at walang pagkukulang. Inaasahan po niya na malampasan natin ang mga pagsubok dahil ang tunay na layunin po ng buhay natin ay mamuhay na matagumpay at mapagpala ng Diyos at maging pagpapala sa iba upang sa lahat ng ito ay mabigyan natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Minamahal na kapatid sa Panginoon, kung ikaw man ay nakikinig ngayon, anong tinuturo ng Panginoon sa iyo sa mensahe niya mula sa kanyang salita? Anong sinasabi ng Panginoon sa iyo? Anong pinapagawa niya sa iyo upang maging pagpapala ka sa iba? Ngayon dumaranas tayo ng pangmalawakang suliranin at pagsubok. Nais ng Panginoon na luwalhatiin natin ang pangalan niya sa mga panahon ito. Nais ng Panginoon na makita natin ang mas malawak, mas malalim na layunin ng mga pangyayari sa buhay natin. Kaya sa panahon na ito ng pagsubok, magtiwala tayo sa Panginoon. Meron tayong katiwasayan ng ating isipan sapagkat meron Diyos na nagmamahal sa atin sa lahat ng ito. Nagnanais na tayo tumatag, nagnanais na tayo mas maging ganap, mas maging kompleto, walang pagkukulang. At nais ng Panginoon na tayo ay tumawag at magtiwala sa Kanya sapagkat mayroong tulong mula sa Kanya. Saganang tulong, hindi nanunumbat ang Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, kung lalapit tayo sa Kanya, lumapit tayo ng walang pag-aalinlangan. Nais ng Panginoon na siyasatin natin mga puso at isip. Gaano ka nananampalataya sa Panginoon? Gaano ka naglalaan ng iyong buhay sa Kanya? Sapagkat siya'y karapat-dapat. At ang plano ng Kanyang pagpapala sa atin ay masagana. Ito'y nahahadlangan lamang ng ating pag-aalinlangan. Kaya sabi sa ating passage kanina, huwag na tayong umasa na tatanggap tayo ng pagpapala sa Panginoon kung lagi tayo nag-aalinlangan sa Kanya. Ngayon ang panahon din upang ikaw ay lubusan na magsumampalataya sa Kanya. Ngayon ang panahon upang ikaw mismo ay maglaan ng iyong buhay, magsuko ng iyong buhay sa Panginoon at sampalatayanan siya. Upang ikaw ay mapagpala sa panahon ng pagsubok, ikaw ay maging pagpapala. Tayo ay manalangin. Maraming Diyos, maraming salamat po sapagkat dakila ang inyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat dahil gaano pa man kapanganib, gaano pa man nakakatakot ang mga nangyayari, Panginoon, sa aming paligid. Ito po ay inyong pinapayagan lamang na mangyari. At ang lahat ng mga bagay ay nasa ilalim pa din ng inyo pong kontrol, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na mamuhay na mayroong kaluguran sa inyong harapan. Tulungan niyo kami, Panginoon, na amin pong mapagtagumpayan ang bawat pagsubok sa aming buhay. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magtiwala sa inyo, na magbigay, Panginoon, ng amin pong buong buhay sa inyo, sapagkat kayo ang lumikha sa amin, at ang nais niyo, Panginoon, ay ang aming buong buhay na paglalaan at pag-aalay sa inyo. O Diyos, maraming salamat sapagkat alam namin na kayo, Panginoon, ay higit na mapagmahal sa amin. Kayo, Diyos, na maawain, mahabagin, higit sa kayo, Diyos, na mapagparusa. Kayo, Diyos ng pagmamahal.
Sabi niyo, Panginoon, sa inyong salita, sapagkat ganyo na lamang ang inyong pagmamahal sa sanlibutan. Na binigay niyo, Panginoon, ang inyong bugtong na anak ng Panginoong Kristo, upang ang sino man na sumampalataya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ama namin Diyos, maraming salamat, sapagkat tiyak ang aming pagtatagumpay at ang inyo pong pagsama sa amin ay amin pong natitiyak din. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpaalaan niyo, Panginoon, ang aming mga tahanan. Tulungan niyo kami na patuloy na maging tapat, Panginoon, sa inyo. Maging mapagmahal sa inyo at mapagmahal sa aming kapwa. Tulungan niyo kami, bigyan niyo kami ng karunungan sa aming mga dapat na gawin sa mga panahon na ito na ang amin pong home quarantine ay patuloy na isinasagawa namin, Panginoon. Pagpalain niyo, Panginoon, ang mga frontliners, Panginoon, ang mga barangay officials namin, ang aming mga barangay health workers. Tulungan niyo, Panginoon, ang aming LGU, O Diyos, ang aming mayor. Tulungan niyo rin, Panginoon, lalo tigit ang mga namiminuno sa aming bayan, sa aming bansa, Panginoon. Mula po sa aming presidente, sa aming Pangulong Rodrigo Duterte, Panginoon. Tulungan niyo po, O Diyos. Bigyan niyo po siya ng inyong karunungan na mapangunahang maayos ang aming bansa. Tulungan niyo rin ang aming mga senators, ang aming mga congressman, ang aming Panginoong mga namiminuno sa pamahalaan. Tulungan niyo po rin, O Diyos, ang aming mamamayan. Tulungan niyo kami na hindi po kami maging pabigat, Panginoon. Tulungan niyo kami na hindi kami maging self-centered, Panginoon, kundi tulungan niyo na maging mapag-ugnay-ugnay namin, Panginoon. Ang bawat isa, una Panginoon, ay manalangin sa inyo, sumampalataya sa inyo, umasa, Panginoon, sa inyo. At maging mapagmahal, Panginoon, kami sa bawat isa. Sa kabila ng lahat ng ito nangyayari, Panginoon. Nais po namin na patuloy niyong dakilain ang inyong pangalan. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ito pa aming dalangin. Amen.